Chinese New Year o yun, dahil dyan ay isang dish na madalas inahanda tuwing Lunar New Year ang ituturo namin sa inyo at yan ay ang Chinese style sweet and sour lapu-lapu. Huwag na nating patagalin pa at alamin na natin ang recipe niyan dito lang sa Sarap Pinoy. Sa nagdaang Chinese New Year, marami sa mga Pilipino ang nakisaya sa makulay na pagdiriwang ng mga Chino. Mula sa dragon dances, traditional ceremony, at syempre pati na rin sa mga Chinese food. Isa na nga sa putahe na kanilang ipinagmamalaki ay ang Chinese-style sweet and sour lapu-lapu. At para turuan tayo kung paano nga ba ito lutuin, makakasama natin ngayong umaga si Chef Marvin Oy. Simulan na natin yan dito sa Sarap Pinoy. Itong lapu-lapu natin, ready na siya. Nalinisan na siya, natanggalan na ng kaliskis. Ilalagay muna natin siya sa flour para kumapit yung ating butter mix. Itong butter mix natin, bali mixture siya ng seasoning, tapos meron tayong egg, meron tayong cornstarch para maging crispy siya pag naprito na natin. Then, habang ginagawa natin to, naka-preheat na yung oil natin. So, okay na yung oil natin. Pwede na tayo maglagay. So, i-fry natin siya for about mga 3 to 5 minutes hanggang sa maging golden brown. Matapos naman maluto ang lapu-lapu, para sa magpapasarap palalo nito ay ang sweet and sour sauce with vegetables. Magsasaute lang tayo ng vegetables para sa toppings ng ating lapu-lapu. Pag nakikita nyo nang nagsisweat na yung gulay, ibig sabihin, okay na siya. Pwede na siyang i-serve. Okay na yung ating vegetables para sa toppings ng ating lapu-lapu. So, ang gagawin natin is, lalagay na natin yung sauce para sa lapu-lapu. So, lalagay na natin yung pang-garnish sa ating lapu-lapu para mas masarap ang ating luto ngayong araw. So, itong sweet and sour lapu-lapu or any whole fish na kinakain pagka Chinese New Year, kasi may kasabihan ito nung sinaunang panahon na bago matapos yung taon, meron kang surplus o ipon sa iyong bangko. Saktong-sakto lang yung tamis, tsaka yung asim ng sauce. Tapos yung pagka-juicy at tender ng fish, talagang tamang-tama lang. Ang iba pang dish na inihahanda tuwing Chinese New Year ay pansit. Ganun rin ang patatim with guapaw na sumisimbolo sa prosperity and togetherness of the family. Sumunod naman ang green leafy vegetables na nire-represent naman ang longevity para sa mga matatanda. At ang panghuli, ang whole chicken, which symbolizes unity of the family. Hindi rin pwedeng kulang ang katawan ng manok dahil ayon sa kanilang paniniwala ay magiging watak-watak ang pamilya kung ito ay kulang ng kahit isang parte. At yan ang masarap na Chinese-style sweet and sour lapu-lapu. Isa na namang dish ang mailalagay natin sa ating cookbook na tsak magugustuhan ng ating pamilya. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa niluto sa atin ni Chef Marvin Oy. At kung mayroon kayong gustong balikan sa ating episode today, maaari nyo yan bisitahin sa at Rise and Shine Pilipinas sa Facebook, Instagram at YouTube, habang RS Pilipinas naman sa TikTok at X. At ito ang Sarap Pinoy!